Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indo Kapos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. DOJ padagos na pinag-aadalan ang nagkapirang mga detalye na may relasyon sa mga nawawarang mga parabulang sa war on drugs. Posibleng magabot sa 30 mga individual na sangkot sa pagkawara ka na mga parabulang, sabi ni Secretary Justice Remulla. Mayo pa ka na mga barata sa lado lokal o lado nasyonal pro sa pwestong lay sa dagos ng pagpangalad kan gabos na klase kan online gambling isinangat na sa Senado. VP Sara padagos sa tabang ana opisina kan Vice President sa mga nadanyaran kan bagyong si Krising. Sa tuya pang pamayukan mga barata sa lado nasyonal. Omilik pig tawanin na doon ang padagos na preparasyon sa parte ka nagdadangadang na barangay NSK eleksyon. Panasukan na Malacanang na nagbolta sa banat ni Senador Batu de la Rosa kasumpay ka na diversionary tactics kana palasyo kang Malacanang. Sa tuya pang pamayukan mga barata sa lado nasyonal, maabot sa 4,000 na mga pasayro apektado kan cancellation kan flight bunga naman kan bagyong si Christine. Nagpagirumdum sa mga employer na epektibo na ang 50 pesos na aumento sa aldawan na sahod duman sa NCR ka nagtalikod na aldaw kan na Biyernes. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalye sa tiyan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Atugang liwat maray na aga ako si Junel Cuba. Sa detalyes na kan mga barata sa lado nasyonal, pinagpahayag ngunyan kan Department of Justice na sa indang padagos na pinag-aadalan na nagkapira pang mga impormasyon na may relasyon sa pagkawara kan mga parabulang sa nangyaring war on drugs. Basado mismo kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa presente nindang padagos na pinag-aadalan ada mga detalye kana nakalap manungudman sa koneksyon kana drug war. Maski nga ni subuot digdi inako asin tinawan doon ada pagkakadukot sa duwa. Kaya digdi ipinagapirit na kinakaipuan panindang imbestigaran na ada nasambit ng lakdang. Subuot kabali sa nahiling na pinagapod na interseksyon sa pagultanan kan duwang issue.
sa indang binubusisi man ang nangyari kana mga nakalis na mga taon apwera pa sa pagkawara kana sambit ng mga parabulang. Apwera kani magigirumdumada na kanakalis lang na mga aldaw sa iyang ipinagpayag ana duwa nga nadakop na individual duman sa may party kanda may kawayan Bulacan sangkot sa illegal na droga kon sa ina digdi may relasyon na nasambit ng kaso sa isyu kan pagkawara kanda mga parabulang na konektado sa pinagaapod na isabong nagtutubod kaya nasambit ng sekretaryo na maging ang pinagaapod subot na DIT squad kanda kasagsagi ang drug war kapariyong grupo man na iyuan nasa likod kan bigla na pagkawara. Dagdag pa ni Justice Secretary Remulla base sa investigasyon na sangkot man digdi ang nagkaperang opisyal na sa iya manda na daimo na pinagapangaranan o maski ipinagatauan ladawan maski nga ni araw kaniya pag siguro ni Justice Secretary Remulla nasa indang daima na pinapabayaan ang investigasyon manungod man sa pagkawara kanasambit ng mga parabulang. Urog pang digdi daipa subuot ini mapadapit sa 34 nga mga biktima kung sa ina ibinabali pa man ang nagkapira pang mga posibleng biktima na disappearances na mga nakalipas na mga taon na alagad sa iyang pinagpayag na ini ang pwedeng maduon na ninulik man ka na sistematikong pagkawara ka na mga pag-iimbestiga ang sa indang isinusunod manungod sa isinasagibong case build-up kahanda nasambit ng departamento. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, pinagabulgar ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na posibleng magabot sa 30 mga individual ang pinagtutubudan na sangkot sa pagkawara kana mga parabulang. Sigun mismo sa nasambit ng sekretaryo, arog kani kadakul sa indang pinag-iimbestigahan sa sinambit ng may koneksyon sa likod kan issue kan mga nawawarang mga parabulang. Kasunod kaniya, mailing na nagabot asin na nagbisita sa party mismo kan opisina kan Department of Justice ang testigos na si alias Tutoy may tunay na pangaran na Julie Dundun na Patidungan. Ini naman ang pinagkumpirmar ni Justice Secretary Remulla asin na tinawan doon ang nangyari sa pag-uurulay sa pagultanan ni alias Tutoy. Subuot nagasumko ini sa party mismo kan opisina kan DOJ tanganing tawan ninlinaw ang nagkapira pang mga impormasyon na kinakaipuan manungod man sa sinambit ng kaso mantang nagsayo masubuot na ilantad kana sambit ng sekretaryo ang mapadapit man sa posibilidad na maging state witness si Patidungan na pinag-uurulayan naman sa presente. Kaya poon kay niya pinagapahayag asin pinaglinaw ni Justice Secretary Remulla ang importansya kada sambit ng nangyaring pag-uurulay sa pagultanan ninda ni alias Tutoy. Mantang padagos pa man na naninindugan ngunyan ang Department of Justice na igwa ning kredibilidad ang kaput nindang testigo na si alias Tutoy o Julie Dundun Patidungan. Sabi pa man ni Secretary Remulla, nagtutubod sinda na igwanin gabata ang mga sinabi kanasambit ng testigos na impormasyon na manungod man sa pagkawara kan mga parabulang. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, nagsampa si Senador Loren Ligarda asin man Senador Rapi Tulfo nen prosopistong lay sa dagos ng pagpangalad kan online gambling digdi sa Pilipinas. Anasambit ng prosopisto kasunod man ka nagdadakol na pangapudan inuli man ka negatibong epekto sa lado kan komunidad. Tinawan doon ni Senador Ligarda na an sa iyang isinampa and party mismo ka nagsasako pa sa gabus na klase kan online gambling arugman kan online casino, isabong, digital lotteries o lotteries, virtual slot asin man sports betting. Kaya
digdiya isinampaan pro sa pistong lenin huliman ta madali na ininga maakses kan si Sayman kung sa ina kadakol ang naging adik sa sinambit ng sugal asin nakakaraot kan sa indang pamumuhay puon ka na mga kumpanya digdi mamulta sinda ninaabuton sa sinasabing 500,000 sagkod ng 1 million peso sa lado ni Senador Tolpo kinakaipuan ipagpangalad ang gabus na klasikan online na gambling iniman ana ikatulong priority bill na ipinagsampa ni Tulfo para man sa 20 Congress na ana inot iyo ang libreng tabang medikal sa mga senior asin man ayuda abuse barangay CCTV Surveillance Act asin man na striktong parte ka na pagdul nin mga delay birth certificate. Sa iba pa nga detalyes ka na mga barata pa kita sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, tinawandoon ni BP Sara Duterte ang nagkaparang mga posibilidad para man sa dagos na pagpapauli kay ex-President Rodrigo Duterte. Inahagad kaya kanda kampo kanda mga Duterte na tugutan na makapuli sa Pilipinas si dating President Rodrigo Duterte na yaon ngunyan nakakulong duman sa party kan Netherlands. Uyan party kan mga payag ni BP Sara. Time? Oo. Sa ngayon, ang inaantay natin ay sana madismiss ang kaso based on the filings sa jurisdiction. At in the meantime, mabigyan din siya ng interim release habang nagtatalo yung mga abogado at prosecutor dyan sa loob ng korte. Mabigyan siya ng interim release dahil sa edad niya at dahil sa kanyang kalusugan. So, hindi ko talaga siya mabigyan ng definitive timeline. Hindi ko lang alam kung kaya masagot ng abogado kung merong definitive timeline at kung gaano kataas yung chances na makauwi si dating Pangulong Duterte sa Davao City. Paarti yan kan mga payag ni President o Vice President Sara Duterte. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nagbuelta ang Malacanang sa naging banat ni Senador Bato de la Rosa. Iyang kasumpay kan subuot diversionary tactic kan na palasyo. Karapatan man ka na senador kung abo kaning magpartisipar sa suna ni President Bongbong Marcos si Bato inot nang nagapahayag na daisiya maapareser sa gigibon na suna ka na presidente alagad iyan nilalauman na ka na palasyo ka nga Malacanang na apwera ki Bato pwedeng igwapa sa buot ni nagkapira nga mga senador na kaalyado ka na mga Duterte ang posibleng daiman mag-abot sa nasambit ng suna ni President Bongbong Marcos. Kabali na dyan si BP Sara Duterte na inot naman nagpayag na daima atender ka nasambit ng suna. Uyan parte kan mga pahayag na yan kan palasyo kang Malacanang. Mga tao dyan sa Malacanang gumawa ng panibagong issue, kahit old issue, i-recycle to divert people's attention. Sa aking pagkakatanda, wala naman po tayong na-erase na mga old issues, maliban lang kung ito ay related sa itinatanong sa atin. Sino po ba yung mahilig mag-raise ng old issues na sa ating pagkakatanda ay nagkaroon pa po ng hearing patungkol sa isang pre-operation ng PIDEA na ang taon pa ay 2012. Parang wala naman po akong natatandaan na meron tayong nire-raise na ganung mga klaseng issue. At sinasabi po ay diversionary tactic. Okay, unang-una po, ang issue po patungkol sa peke na police report or altered na police report ay hindi naman po ang Malacanang ang nag-raise niyan, nag-issue niyan. Na kailangan lamang po nating sumagot para maipakita sa taong bayan na may mga fake news peddlers, mga obstructionists, mga propagandists na gumagawa ng kwento na kinakailangan pa mameke ng papel para lang sirain
ang unang ginang, ang Pangulo at ang administrasyon. Partikan ng mga payag ni Undersecretary Claire Castro kana Palacio kana Malacanang. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata pa kita sa lado lokal o lado nasyonal, naglalaom ana gobyerno na madadagdagan pa na tabang suporta na itatawkan Amerika sa urulay kan depensa para man sa AFP asin man na PCG. Ini ana katalaan na pag-uurulay ni President Bongbong Marcos Jr. asin man ni US President Donald Trump duman sa White House sa masunod na semana. Ang presidente nakatalaan na magbiyay pa sering duman sa Estados Unidos de Amerika bunga naman kan imbitasyon kan US President na si Donald Trump. Ini ang pag-uurulayan kabali na dyan ang pagpapakusog kan depensa kan Pilipinas asin man kan Amerika sa West Philippine Sea kung sa ina digdi padagos na pinagkakamkam ka nasyon ka na China. Kabali pa sa pag-uurulayan iyo ang 20% na pinagapatong kan Estados Unidos de Amerika sa mga negosyo na naglalaog sa parte mismo kan Amerika aliman sa Pilipinas. O yan payag kan Palacio kan Malacanang. Well, in the agenda of the meetings, there's going to be an exchange of views on regional issues and concerns. So ultimately, this issue on the West Philippine Sea would be discussed. Partiyan ka nalipot sa nang pahayag ka na Palacio ka na Malacanang. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga nagbabagang barata sa BBS-FM Naga sa lado nasyonal. Nagpagirumdum ngunyan ang Department of Labor and Employment udol sa mga employer na epektibo na ang 50 pesos na aumento sa aldawan na sahod kan mga empleyado duman sa parte mismo kan Metro Manila. Nagpon pa yan kan aldaw kan Biyernes petsa 18 kan bulan kan Hulyo 2025. Ini sabi sa man kan wage order number NCR 26 na naglalangkaw sa minimum wage na 695 pesos kada aldaw para man sa non-agriculture sector, mantang 658 man pesos para man sa mga trabador sa lado ka na agriculture, retail services, asinda sa radit na mga manufacturing establishment. Sa pag-record ka National Wage and Productivity Commission, pinaglalauman na makakadagdag nin 1,300 pesos kada bulan ang uminto sa sahod para man sa mga nagtatrabaho sa anom na aldaw sa laog kan sarong simana. Magigirumduman nilang kawan nin minimum wage sa riyon matapos na dai magtrayumpo ang Kongreso na ipasa ang legislative wage increase. Alagad sa paglaog kan 20 Congress, nagkapera nga mga congressman ang liwat na nagsangpa para man sa kaagadan na legislative wage hike para man sa mga obrero na nagtatrabaho kaparte ka na pribadong sektor. Sa iba pang detalyes ka na sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, igota asinda maatubang sa magkakadigong kasong syndicated o large-scale estafa ang mga influencer na daipa subot nagpupundo sa pag-endorso kan illegal online gambling. Ini ang patanid kan Cybercrime Investigation and Coordinating Center CICC. Iyan kasunod man kan itinaong ultimatum kan sinambit ng ahensya sa mga influencer na digdiya pundo na ang pag-endorso sa mga illegal na mga online gambling kan nakalis pang simana. Basado sa CIC Deputy Executive Director Renato Paraiso, aros gabos na mga influencers ana nagsunod sa saindang pag-apila maski igwapa man ni na matagas an payo. Kan pitsa 15 kan bulan kan Hulyo, pinagapunan na ang kanda sinambit ng ahensya ada pagpapadara kan mga notice sa mga influencer na daina sinda magsunod nagkapera sa saindaan mga grupo para mada
pagpaliwanagon na kung tano taday dapat magsampa ang gobyerno ni magkakarigong kaso laban sa sainda. Basado sa opisyal, pwedeng magpako sa kudnang kabangang milyon kada simana ada pig kikita o nagiging income kan mga darakulang mga influencers sa saindang pag-endorso sa illegal online na gambling. Mantang nakatalaan man na itap kan sinambit ng ahensya ang social media platforms para i-take down ang mga channel na content creators na padagos na nag-endorso kan illegal online na gambling sites sa Pilipinas. Sa iba pang nagbabagang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal, nagbabalak ngunyan ang Ministry of Education kan China sa mga estudyanteng nagbabalak na mag-adal duman sa partibismo sa Pilipinas. Ini sa tao man subuot kan paglangkaw kan mga krimen na nagtatarget sa Chinese national. Sa inisyong warning kan ministry na napabareta sa sarong state-owned Chinese media Global Times, digdi pinag-abisuan kani ang mga estudyante na bosising kilatison ang mga posibleng banta sa seguridad asin pakusugon ang pagkasabot sa pag-iingat kung ikukonsidera na mga klase sindadigdi sa parte kan Pilipinas. Nakapalaman sa report na pinagpost online kan Chinese Embassy na nakabase sa Manila na haros subuot nangyayari ang mga insidente kung saan sangkot ang local law enforcement sa pangharas asin man pag-inspection sa mga Chinese nationals asin mga negosyo siring man nagiging parti na subuot kanasambit na nga pangyayari sa Pilipinas ang political gatherings, protesta asin demonstrasyon na nagre-resulta kan padagos na pagkusog kan banta kan seguridad kan mga Chinese national asin institusyon sa parte kan Pilipinas. Pinapaiwas man kan mga Chinese nationals sa mga political gatherings asin matataong mga lugar asin degdi higot na i-monitor ang sitwasyon asin iwasan na ang pinagsasabing unnecessary outing. Tinauanin advice kan mga Chinese masunod na lokal na ley asin regulasyon na magdanay alerto laban sa posibleng safety traps o scam. Sangunyad, mayo pang pahayag na pinagpapaluwas ang Department of Foreign Affairs DFA iyang kasumpay kanasambit ng patanid kan Ministry of Education kan China. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kita kan mga nagbabagang mga barata sa lado nasyonal digdi sa BBS FM. Sa iba pang detalyes kan mga barata. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, sinabi ni Manuel Cocban Jr. ang pamayukan Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office PDRRMO na nagpunang magpaluwas nin abuton sa 103.25 cubic meters per second sa dakulkan tubig na nagkaigwan ng pagtiripon sa parte kan na dam bandang alas 3 nin pagkahapon ka nagtalikod na aldaw kasudma. Iyan matapos man maabot na ang 101.56 na metro lampas sa 101 meter spilling level. Iyan nagbabadya kaya ka na posible na digdi magkaigwan ni na pagbulos na tubig sa manlaylay ng mga lugar na posibleng gikanan ka na nasambit ng pagbaba. Kung ini anday subot matatawan tulos ni na aksyon asin day mabubukasan ang dam sa pagbawas ka nasambit ng tubig. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sa iba pang lado nasyonal, sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, tinawan doon kana bagong
Bado ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Presidential Legislative Liaison Office PLLO. Sa katunayan, nagpalawas ang Presidente kan Executive Order EO 90 na nagsasabi na reorganisa ang PLLO asin na gibon na simple asin na haros digdi makabuluhan ang trabaho kaning ipinaglansar sa right seizing policy kan administrasyon basado sa Executive number 90 na pinagpermahan ni President Bongbong Marcos kan July 16 ang PLLO at ibubugtak sa irarom kan superbasyon kan control asin man Office of the Executive Secretary OAS bilang saro sa delivery units kan Office of the President OP proper. Inuli kaniya inali ang kasuguan ang posisyon kan Presidential Advisor on Legislative Affairs o PALA. Ipinagpahayag sa Executive Order 90 ang pangangaipo na i-reorganize ang PLLO tangani man na magibo ka na opisina ang pinagasasabing kapas na serbisyo asin mga presidential legislative agenda para man sa nasyon ang makabuluhan na mandato kan Administrative Financial and Management Division kan PLLO ang nagigibon kan Office of the Deputy Executive Secretary for Finance and Administration ODISPA asin man ang Office of Deputy Executive Secretary for Support Services and Auxiliaries ODISA sa oras na maging epektibo ang kasuguan kan Presidente. Pinagtutugutan man kan Executive Order 90 ang Executive Secretary na i-assist asin na busision ang organizational structure, staffing pattern, asin man corresponding qualification standard para man sa gabus na mga posisyon kan PLLO. Pwede man na magpasunod kan Executive Secretary ng personal action asin reorganization na measures asin maging maggibunin organizational structure asin staffing pattern kan PLLO. Matrayumpuman ang PLLO asin magdadanay na tauhan kani ang mga mag-ooperar asin na mayro sa irarom kan nagdadanay na mandato ada pundong kinakaipuan para sa implementasyon kan sinambit ng kasuguan na huhuguton gikan sa budget kan PLLO subject to relevant budgeting, accounting and auditing rules and regulation. Ang masunod na funding requirements ibabali sa budget kan proposal kan Office of the President isa sa irarom sa saindang budget preparation process. Ang mga bareta sa luwas ka nasyon sa kinabaning karawat asin bareta lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Dagos kita sa detalyes kan mga barata sa lado lokal. Maabot sa 3,000 na pamilya sa Kabikulan ang apektado kan bagyong Kresing na tuminama o uminagi sa parte kan Kabikulan kan nakalihis na aldaw. Nasa 3,000 na pamilya o aabuton sa 13,244 na mga individual ang apektado kan bagyong Kresing sa intirong Kabikulan. Yan basado man sa report na pinagpaabot kan Office of Civil Defense sa Kabikulan. Dagdag subot digdi ang 14 pamilya o 25 mga individual nasa presente yaon sa mga evacuation center nagdadanay. Sa mga stranded na mga pasayro, 42 na mga individual ang nasa Bulan Port, 30 sa Pasakaw Port, mantang 22 man ang stranded sa rolling cargos, sigun pa yan sa pahayag kan opisina kan Civil Defense Bicol Region. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado lokal
Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ongoing and clearing operation kana team special concern kana City and Rua digdi sa laog kana syudad sakop kainiiyuan na mga creek sa parte kan Concepcion Pequeña kana sudma Parmada hawasun ang mga basura na piga para arapon kan mga residente sa nasambit na nga lugar. Liwat na pakiulay ngunyan kan Enro na sa pamamayo kan na nasambit ng opisina na daidigdi magparaaponin mga basura sa mga waterways kan syudad para man maibitaran ang pagkakaiguanin na pagbabaha asin pagkakabarado kan mga kali digdi sa laog kan syudad kan Naga. Iyada sa pag-aagi kan mga bagyo asin mga makukusog na uran ang barangay kan Concepcion na Pequeña partikular ada Julian Militon Elementary School perminas na pinagababaha asin nagaabot pa sa parte kan daghan anda nasambit ng baha kada minaabot ang pagbagunas kan makusog na bulos nin uran. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal o lado lokal sarong umboy na mayo na ninbuhay ang nakuan na nakalaog sa malita dumada sa parte mismo kan Bulan Sorsogon gadan na kana mailing ang sarong umboy na lalaki na ini ana nagpapataw-pataw sa tubig arani sa dagat bandang alas 5:30 na pagkahapon kasudma duman sa barangay GP Laurel Bulan Sorsogon. Sa investigasyon kan pulisya nailing and nasambit na nga malita kan sarong para uma asin na digdi kan bukasan niya ini nakalaog digdi ang sarong umboy sa nasambit na nga malita na digdi na mamarong na nakikipagtabangan na nasambit ng hipatura kan pulisya para sa posibleng pagkakabistuan kan ina kanasambit ng umboy na nag-request anda grupo kana pulisya na ipasa irarom sa autopsiya o autopsy examination ang mismong bangkay kanasambit ng umboy na ilubong naman ang umboy alagad pinag-aaram pa kan mga autoridad kung si Isay ana ina kani na posibleng iyo anagapon kanasambit ng umboy na inilaog pa sa parte mismo kan malita iyan tangani man napapanaguton sa nasambit ng krimen. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nasa linya si Boyet Paderes. Boyet Kamin. Gus na alagad bugli pa ang sarong lalaki diyan sa barangay Kalawag ini pinalukan ini paluwasan ng warrant of arrest ni Judge kan sarong judge diyan sa RTC Judicial Region kan nakaaging July 18, 2025 kaya kanakaging aldaw alas 5 ning pagkahapon ang 67 anyos kan barangay Kalawag si Nelson ang nataymingan diyan sa sinambit ng lugar. Ang suspect rin naman nagpurbar na magdulag o manlaban kan inipusasan kan tilad 200,000 pesos ang piyansan didispunoron kani para sa iyang temporaryong libertad. Para sa BBS News, Boyet Pader. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, bilang parte kan pagatod nin tabang kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi kan liderato ni Governor Elry Villapuerte asin man ni Congressman Luigi Villapuerte asin man Congressman Migs Villapuerte ada grupo kan serbisyong kapuartiya pinagasugo ni Gobernador Elry Villapuerte kanda probinsya kanda Camarines Sur na magatud ni na pangangaipong tubig sa parte kanda mga residentes kanda banwaan kan kanaman Camarines Sur. Uli kayan malinig na tubig inumon ada pinagadara sa barangay kanda
San Jose West kanakman sa paagi kan pinagapod na Biragon Air to Water Facility na araal daw naglilibot sa madlain-lain na probinsya kan Camarines Sur. Initangani na tawan tulos nin aksyon an pangangaipo kan mga residente sa parte kan banwaan kan kanakman nin kakulangan nin tubig. Ada banwaan kan kanakman Camarines Sur problemado pangunyan sa serbisyo kan na tubig na pinagat papabulos kan MNWD. Ininuli man kan kun nagkakaigwa nin kadikit na bulos sa gripo na pagsasadiri kan MNWD nawawaraan pa nin serbisyo nin tubig. Ginuli kayanda sinugo na ni Gobernador Elry Villapuerte kan na probinsya kan Camarines Sur ana grupo na darawon ana Biragon Air to Water Facility sa nasambit ng lugar, partikular na sa barangay kan San Jose West, tangani man na matawan nin malinig na inumo na tubig ang mga constituentes sa nasambit ng barangay o lugar. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Mobile passport on wheels ilalansar sa Camarines Sur bilang parte kan serbisyo publiko kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Darrell Banyas sa detalye. Liwat na ilalansar kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa panginginot ni Governor Elry Villapuerte ang mobile passport on wheels katuwang ang Department of Foreign Affairs. Nakatanaan ining gibuhon sa maabot na September 23 hasta petsa 26 diyan sa Fuerte Camso Sports Complex, Capital Pili, Camarines Sur. Nawat kan programang ini na mapahidali ang proseso kan passport application asin man renewal para sa mga residente kan probinsya na dahil nakaipuhan magbiyahe sa mga rarayong DFA offices. Ang pagsumitir kan mga aplikasyon bukas na asin aapoon hasta Agosto 29. Pwedeng i-download ang application forms sa link na mahihiling sa official Facebook page kan probinsya ng Camarines Sur. Pwede man magbisita sa opisina kan Camarines Sur Peso yan sa second floor IT Building Capitol Complex o kaya makipag-coordinar sa sinambit ng opisina. Ang gobyerno probinsyal may pangapudan sa mga taga Camarines Sur na dainak palampason ang pagkakataon na ini para mag-apply o kaya mag-renew kan sa inyong mga pasaporte sa mas marikas atin man sa kumbinyenteng paagi. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, babaeng may warrant o arrest sa kasong istapa na dakop kan da pulis duman sa Banwan kan presentasyon Camarines Sur. Nangyari ang pagkakadakop sa suspek kanda nagtalikod na aldaw kan na Sabado bandang alas 9:55 nin pagkabanggi duman sa barangay kan Santa Maria Presentasyon Camarines Sur. Sarong babae ang arestado kan Presentasyon Municipal Police Station sa panginginot ni Police Major Rodolfo B. Ramos Jr. na iyo ang acting chief of police kan sinambit ng Banwaan. Iyan sa bisa kan warrant o baras sa kasong istaba sa criminal case 1358-30 sa irarom kan Article 315 na paragraph 1B kanda Revised Penal Code na ipinagpaluwas kan Municipal Trial Court 5th Judicial Region Barans 2 digdi sa laog kan na Naga. Iyan kan June 24, 2025 na may rekomendadong piyansa na nagkakantidad 20,000 pesos sa presente anasambit ng akusado nasa kustodiya ng unyan kan Presentasyon Municipal Police Station para sa magkakanigong dokumentasyon asin disposisyon. Ang Presentasyon Municipal Police Station nagpapasalamat sa parte kan komunidad sa padagos na pagsuporta asin pakikisumaro sa kampanya laban sa kriminalidad sa pagdanay kan karahayan asin katrangkiluhan sa mga gustong magtabang asin magsumbong pwedeng magpasiring sa hipatura kan pulisya asin mag-apod sa text sa hotline number 0998-5998-5994 o sa parte kan official Facebook account kan Presentasyon Municipal Police Station o Presentasyon MPS-CSPPO.
Sa iba pang detalyes kada mga barata pakitang unyada sa lado lokal, hinabon na motorsiklo na recover sa paagi kan 911. Boss Oka Isminda sa detalye. Pinatunayan ang epekto ka na 911 na marikas ang responde. Ini matapos na i-report ang kinarnapan na motorsiklo na nahiling yan sa banwaan ni Sangay Camarines Sur. Sa report kan na consign ini ang pinagabon yan sa banwaan ni San Jose, Camarines Sur. Sarong apod sa 911 ang isinumbong mapadapit sa pagkakahabon kan sarong motorsiklo na nakaparada sa sarong junk shop o sarong repair shop, motor shop diyan sa banwaan ni San Jose, Camarines Sur. Na consign ini ang sinasabing nakarehistro sa sarong may alias na Rick, 38 anyos, residente kan banwaan ni San Jose, Camarines Sur. Na consign ini ang nag-report sa 911 mga bandang alas 4 ni na pagkahapon, tulos na nakapag-responde ang mga tauhan kan PNP na consign. Inisabot na hiling dyan sa may party kan Sangay Camarines Sur ang nasambitan ng kinarnapan ng motorsiklo. Tulos man na nakipag-koordinar ang San Jose PNP sa Sangay PNP na consign. Tulos na nadakop ang suspect na sinasabing nakaturtindog ini sa gilid kan motorsiklo. Tulos na nagresponde si Police Lieutenant Edmond Agap Labasan na consign na dakop ang suspect na sinarecover man ang motorsiklo. Pinag-urasan ang nasambitan ng pag-responde. Uminabot sa eksaktong 5 minutes ang pag-responde kan mga autoridad na consign ang suspect ko niyan. Anyaw na ngunya sa kustudiya kan San Jose PNP matapos na i-turnover kan Sangay PNP ang suspect sa San Jose Municipal Police Station. Kabali naman sa pinag-turnover ang motorsiklong hinabunan kan suspect. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Taiba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, magayo na barata ang nagsabata sa nagkapira nga mga residentes kan na Banwan kan Minalabak, Camarines Sur ni inuliman kan na serbisyong pinagatud ni Gobernador Elry Villapuerte kan na probinsya kan na Camarines Sur, asin manda ni Congressman Luigi Villapuerte kan 2nd District kan Camarines Sur. Ini iyo ana pagatud kan mga bagong wheelchair walker, asin manda iyanda mga tungkoda na daramada para sa nasambit na nga mga residente sa partikular na ang mga senior citizen na mayo na nin kakayahan na maghiro-hiro ni na sulo. Talagang dai mapapantayan ada serbisyong tinatao kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa mga lulo asin na mga lula na kung sain sinda na didipisilan na makapaglakaw bunga kan na bagay na yan. Si Gobernador Elry Villapuerte pakaarami na igwani na mga senior citizen sa banwaan kan Minalabak, Camarines Sur na naghagad ni na wheelchair asin mada walker, asin mada mga tungkod dai nagduwa-duwa ana nasambit na nga gobernador kan probinsya kan Camarines Sur na suguon ang mga personay kan serbisyong kapwarte tanganing darahon mismo sa lugar kung saan nagahagad nin tabang ang mga senior citizen kanda banwaan kan Minalabak, Camarines Sur. Ang mga senior citizen saro sa mga padangat kanda pamilya Villapuerte asin na saro sa tinatauanin dakulang importansya manungod man kan mga serbisyo na pinagahatod kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Ta iba pang detalyes kan mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal o lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nakamati ni na maray na serbisyo gikan sa gobyerno probinsyal kan na Camarines Sur sa paagiman kan na tabang ninda Governor Elry Villapuerte
Congressman na Luigi Villafuerte asin man ni Congressman na Migs Villafuerte at mga taga-Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur kan nagtalikod na aldaw kan na Sabado kung sa ina digdi pinagasugo na darahon ada serbisyo nga salud kanda serbisyo nga kapwerte sa Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur daradara ana ay clinic on wheels labi man ang kaugmahan kan mga residentes sa barangay kan Burabod, Calabanga, Camarines Sur. Huli naman sa naabil nindang libreng eye check-up, vision test asin man salming. Bako lang yan libre medical asin konsultasyon, mga bulong asin vitamina anda tigheras maugma na nagatud ni na serbisyo ana serbisyo nga kapwarte ninuli kayan labi-labi ana pasasalamat kan mga barangay official asin man kan mga residentes na nabenepisyaran kana sambit na nga serbisyo sa paagiman kan eye clinic on wheels na pinagatud kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Ang gobyerno probinsyal kanya Camarines Sur saro sa tinatawan in importansya iyo ang salud kan mga namamanwaad sa laog kan na probinsya tanganing masiguro na ada mga ini mayo nin mga kamatian. Ta iba pa nga detalyes kan mga barata pakitangunyada sa lado lokal, duwaan eredo sa nangyaring bungguan kana motorsiklo ngunya na amay nin pagkaaga sa parte mismo kan sentro kanda Banwaan kanda Pilik, Camarines Sur. Alas 4:30 nin na pagkaaga kana magabungguan anda duwa nga motorsiklo sa kalabaan kan tinampo sa highway dyan sa parte kan na sentro kan na Banwaan kan Pilik, Camarines Sur. Nailing mismo kan BBS News anasambit na nga pangyayari. Tulos man nakapagrespondi ang mga miyembros kan na Philippine National Police dai pangani 5 minutos yaunaan na persona kan na mga miyembros kan na PNP asin naga-assist na manungod ka na sambit na nga aksidente. Tulos man na nagabuta ang grupo kan na rescue team kan na pili na iyo ana nagdara sa nasambit ng mga persona na imbwelto sa nasambit ng aksidente asin na pagkakairido kan na mga ini sa Bicol Medical Center. Pinasalamatan na asin naghanga ang mga residentes na nakahiling kasubago ka na sambit ng aksidente ninhuli kan marikas na pag-abot kan mga pulis asin man kan rescue team na mayo panganing mayo panganing 5 minutos iauna sa nasambit ng lugar. Padagos pa na pinag-aaram kan mga miyembros kan na Philippine National Police ang pagkakabisnuan kan mga nagkairidong duwang nagmumotorsiklo na nagbanggaan sa sentro kan na Banwaan kan Pilik, Camarines Sur asin padagos pa ang investigasyon kung ano ang nangyari sa nasambit ng aksidente. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa sa lado lokal, maabot sa 11.3 milyones na mga fertilizer package ang nasa-resibi ka na 4 na cluster ka na mga parauma ni na asin para tanom nin pinya. Maabot sa 12 milyones pesos na kantidad ka na organic fertilizer gulayan asin sa parte kan eskwelahan gulayan sa paaralan sa barangay package na itinaog kan Department of Agriculture Bicol High Value Crops Development Program na pinaggibo sa High Value Crops Development Launching Gulayan Project asin man mass distribution kan mga intervention sa Banwaan kan Camarines Norte na ipagduol kan Departamento kan Agrikultura HBCDP ang mga organic fertilizer package na igwaning kabilugan 11,324,000 pesos para sa 4 na primary cluster area kan fine apple growers kabali na sa nakaresibi ang mga inining sanggatos na bags kan
more yet of potash 1,200 bags kan urea as in 3,400 bags kan ammonium phosphorus. Obeto kari na mapakaray anda produksyon kan masa mag-asenso an industriya kan pinya sa intirong Bicol Region. Apuera kan 50 eskwelahan ada nakaresibikan pinagaapod na school package na nagkakantidad na 11,309 pesos kada saro. Ang kabilugan 565,490 ada naidol na package sa mga eskwelahan. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan ka na mga barata na kita ngunyan sa luwas ka na nasyon. Sa satuyang barata ngunyan sa luwas ka nasyon, gadan ansiyam katao matapos na sinda ana pagbabadilo sa partibismo kada sarong bar duman sa Ecuador. Basado sa autoridad, biglang naglaog ang mga armadong mga suspek sa laog kan bar kung said nagkakawat ninpul ang mga biktima duman sa General Villamil Playas sa Guayas Province sa Ecuador. Sinabi kan pulis na si Colonel Janun Barela na igwani na duwang biktima ang nairido sa sinambit ng insidente na tulos man sindang pinagdara sa Partikan Hospital. Saro ini sa pinakamadugong krimen sa nasyon ka na Ecuador kung sain inot na 5 bulan pa lang kanda 2025 nakapag-record na ang mga autoridad nin 4,051 na kaso nin panggagadan. Padagos ang ginigibong investigasyon kan mga autoridad sa nasambit ng insidente. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado kanda Karawat, dakol na mga basketball fans anda daina daina mismo nagulat pa sa liwat na pagkakapili kay San Miguel Bear star John Mara Fajardo bilang Best Player of the Conference kanda PBA Season 49 Philippine Cup. Igwa in average na 16 point, 13.95 rebounds, 3.2 assists, as in 1.1 na blocks. Nakakuha ang 6 foot 10 inches na Cebuano ng kabilugan na 1,085 na kabilugan na puntos para makuha ang ikadusing BPC overall. Ikadua naman sa iya ang kapwa Bermen na si CJ Perez na igwaman ng 704 points na sinundan ni NLEX player Robert Bulik na igwanin 562 points mantang nasa ikatulong pwesto si Sava Loreso na kan Magnolia as in Jason Perkins kan Phoenix. Mga tugang iyan ang katiripunan kan mga barata sa pangarangkan sa tuyang nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata. Yaon dyan sa Engineering Department kaibanan to dyan, Sir Stephen Pabis. Ako po ang sa indong para barata si Junel Cuba. Mabalos kan sa idupong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya, patin bendisyon kan mala Diyos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Alas 7:01. BBS Basta Bareta, sigurado.
Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kada sa tuyang mga barata sa lado lokal, saro ana irido matapos na ni masagi kana sarong SUV duman sa partibismo kana banwaan kana libmanan na Camarines Sur. Sa tuya mga pamayukan na mga barata sa lado lokal, dagos-dagos ang diklaging operasyon sa manlain-lain na lugar sa laog ka na syudad ka na Naga. Aron pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, sarong motorista nga babae nabudalan ni na banda sa laog ka na syudad ka na Naga. Sa saro pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, 76 na mga agripreneurs partisipante ka na perya di Camarines sa PIT nag-usbong sa laog mismo ka na probinsya ka na Camarines Sur. Duman sa banwaan kan Bula, Camarines Sur, maabot sa 1.2 milyones na kantidad kan Shabu na recover ka na mga autoridad. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ana mga detalyes at yan pagkatapos kan pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang diwata, maray na aga ko si Junel Cuba. Sa detalyes na kan mga barata sa lado lokal, maabot sa 1.2 milyones pesos na kantidad kan Shabu ang nasa bata kana mga autoridad sa pinagibong drug by bus operation duman sa banwaan kan Bula, Camarines Sur kan nagtalikod na aldaw kan na Sabado. Arestado kan mga miyembros kan na PNP anda sarong lalaki na nagbabariwas kana ipinagpapangalan na bulong maabot sa 1.2 milyones pesos na kantidad na pinagtutubudan na Shabu ang recover kan mga miyembros kan na PNP sa ikinasang drug by bus operation duman sa banwaan kan Bula, Camarines Sur. Ana sinambit na nga persona haloy nang pinagmamanmanan kan mga miyembros kan na PNP sa iyang gidigibong illegal na transaksyon sa laog mismo kan na probinsya kan na Camarines Sur. Pakaarami na igwainin na daranga illegal drugs tulos na ikinasaka na mga autoridad ang sarong drug by bus operation na laban na digdi. Anasambit ng suspek pinagkukonsidera na sarong high value target kan mga miyembros kan na Philippine National Police. Pig sampanan in kaso kan mga autoridad anasambit ng suspetsado sa pagbalga kan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 mantang ang nakumpiskar na Shabu ang nakatala na darahon sa parte kan crime lab para man ini ipasairarom nin sarong eksaminasyon. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakita sa lado lokal, gadaan na ana magatugang matapos man na ana mga ni matumbahan kan sarong puunin akasya diyan sa parte mismo kan na banwaan kan Ocampo, Camarines Sur mantang duwa pa ana irido gadaan ana magtugang na tumbahan kan na puunin na akasya banda nga alas 2:05
ni na pagkaudtukan na nagatalikod na aldaw duman sa Ocampo, Camarines Sur. Sa report kana PNP Provincial Office kana Camarines Sur, pig babaybay kana motorsiklo na pinagmamaniho ni alias Christian, 36 anyos, kaibahan an sa iyang backrider natugang nanguhod na si alias Fred, 33 anyos, ang kalabaan kana Governor Puentevilla Highway pasiring sa direksyon kanda Ciudad Canaga, pagabot sa barangay Canyo Meriones sa Ocampo, Camarines Sur, sarong puunin akasya ana natumba asin buminagsak sa mga biktima, nagresulta kana grabing tama kana mga ini. Tulos man na isinugod sa Ocampo District Hospital kan nagresponding police mobile. Ang mga biktima alagad ang mga ini idiniklara na dead on arrival kan attending physician kan sinambit ng hospital. Mantang apwera sa magtugang na binawianin buhay, iriduman ana sarupang driver kan sarong motorsiklo na si alias Ryan asinman ana backrider kani na si alias Leonor. Matapos na mawaranin control ana driver asin mahulog sa drainage an sa indang pinaglulunadan na motorsiklo. Padagos man ang ginigibong investigasyon kan kapulisan na kan Ocampo, Camarines Sur, kasumpay kan sinambit ng insidente asin na nagtaunin asistensya sa nasambit ng mga biktima. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Tilapia Growers Association na nakaresibi nin 691 sako kan tilapia feeds haliman sa Bifar. Buyet Padere sa detalye. Nakareceive ng 691 na sako kan tilapia feeds ang San Vicente Tilapia Growers Association ali sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPAR sa paagi ng Special Area for Agriculture Development Program. Ang tabang ang nagkakantidad ng 838,995 na padagos ng taon ng suporta sa sustainable aquaculture asin sa pagpakaray kan kabuhayan ang nasa akan mga parasira sa asosasyon. Nasa 58 membro ang SBTGA ang nag-attender sa aktibidad na parte kan Techno Demo Project na dayong mapalangkaw ang produksyon kan tilapia sa paaging ng makakalikasang paagi sa aquaculture. Ang intervensyon na ini ang patunay kan masarig nga katuyuhan kan gobyerno na itulod ang eksklusibong pag-unlad seguridad sa pagkakan asin mga programang kabuhayan ang angkop sa pagbabago kan klima urugnat sa mga komunidad arog kan San Vicente. Para sa BBS News, Puy Tader. BBS, basta bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, hagop kan na CCTV camera anda sarong SUV na marikas na nakasagi nin sarong lalaki dyan sa Banwan kan Libmanan, Camarines Sur. Kuang-kua kan na CCTV footage ana pag-agi kan sarong lalaki na nakasulot pa nin asul na sando sa barangay kan na Puro Batya, Libmanan nga Camarines Sur. Alagad sarong itom na SUV na marikas na aabanti an uminagi asin na digdi sinasabing na hagop ana nasambit ng lalaki sa investigasyon na nagluluwas na nasagi palaan kan SUV an nasambit ng biktima. Nangyari an insidente bandang alas 3 nin na pagkahapon kan nagtalikod na aldaw kan Sabado basado sa tugang kan na biktima. Nagsapo ininin matinding pagkakairido asin digdi walang braso kaniya nabari padagos pang pinagamumonitor an sa iyang kondisyon sa laog kan hospital. Mantang an SUV na nakabudal tulos man na nagkuripas nin kaskas na dalagan. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pa sa lado lokal, livelihood training para man sa mga inmates
sa provincial jail ginibo kan nagtalikod na aldaw. Daryl Banyas sa detalye. Sa raw aldaw na livelihood training ang ginibo para sa mga inmates kana provincial jail diyan sa Tinangis Pili Camarines Sur na maut ining mataulan ni nakaaraman na pwedeng makuhaan din daling ganar sa pagbuelta sa komunidad. Sobra sa 15,000 na mga PDLs ang nagboluntaryong magpartisipar sa sinambitang training kung saan ipigtukdoan pag-ibo ng siomay asin man tusino. Mga pagkakan na pwede nindang gibuhon sa indang liwat na pagpuon na luwas kan kulungan. Sa mga naging partisipante, labi-labi ang pasalamat sa mga nanodan sa subo sa indang nanodan sa pagabagong buhay. Naging mga prison guard dahil man napugulan ng emosyon sa kaugmahan sa pagpartisipar kan mga inmates o kaya mga PDLs. Ang sinabitang programa, tiglansar kan gobyerno provincial kan Camarines Sur sa pamamayo ni Governor Elry Villafuerte sa Paaikan Public Employment Service Office ng Peso Camarines Sur. Sigon kay Ma'am Sha Toralio, ang Department Head ng Peso, bako digdi natatapos ang inisyatiba sa Presidente para sa pagtutukan gobyerno provincial sa mga inmates bilang parte kan mas pinahiwas na objeto pasiring sa pagbagong buhay asin man liwat na pagsalamag kan mga ini sa sosyedad. Dagdag na baleta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, dakulang pasasalamat ngunyan kan mga residentes kan partido area. Inulit taigwanan in NBI clearance satellite sa processing center sa saindang lugar. Ini formal namad na nagabukas dumaan sa party mismo kan San Jose Partido Camarines Sur. Daina kinakaipuan pa na magpasiring sa laog kan siyudad kan Naga ang mga residentes kan partido area tangani sana na magkuan in NBI clearance an NBI facilities o satellite processing center formal na pinagabukasan kan nagkalis na aldaw. Pinanginutan ni NBI Regional Director Abogado Claro C. De Castro Jr. na pagbubukas kani dakulang kaugmahan sa party mismo kan mga residentes inuli sa kainot-inoting pagkakataon sa party mismo kan partido area nagkaigwa kan pinagapod na clearance and processing center kan National Bureau of Investigation o NBI sa party kan partido area. An NBI clearance satellite processing center makukuha duman sa party mismo kan San Jose Wellness Center Compound, Barangay kan Buklod, San Jose Partido Camarines Sur kung sa induman pwede na i-process ang pagkuhakan NBI clearance puon ngunya na aldaw. Sa iba pang detalles kana sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado lokal, dakula ana pasasalamat kana mga residentes kada sarong banwaada duman sa party mismo kada lugar kana Premier Distrito kana probinsya kana Camarines Sur, partikular na sa Barangay Bagong Silang, Tabion, Asinmana, Santa Rita. Ini ninuliman kanda pagkakaigwa ni na proyektong tulay na padagos na papakonstruhir ni Congressman Horibata na Premier Distrito na probinsya na Camarines Sur. Sabi kan mga residentes, haloy na subot nindang pangiturugan ang pagkakaigwan ng tulay sa saindang lugar ninhuli kan na haloy na subot na problema sa parte mismo kan mga residentes urog na kung nagkakaigwanin na baha. Sa kada pagkakaigwanin baha, stranded, mayong tulay, mayong akses sa parte mismo kan na banwaan, mayo nin mabalyuhan ana mga residentes asin daiman makabakal nin mga pagkakan ang mga residentes sa nasambit ng lugar. Kaya idigdi ipinagpakonstruhera ni Congressman Horibata ana nasambit ng tulay na ini ana matao ni nadakulang tabang asin kaginhawahan sa parte kan mga residentes kan Barangay Bagong Sirang o Silang, Tabion, Santa Rita 1 asin Santa Rita 2 Siringman, Mansalaya,
ianda duman sa party mismo kan banwaan kan Del Gallego, Camarines Sur. Sabi kan mga residentes, dakulang pasasalamat kay Congressman Jory Bata. Ninulit ta iyo sa na ini and Congressman na nakapagpatindog ka na sambit ng tulay sa Premier Distrito kanda probinsya kanda Camarines Sur. Kadto igwa na subuot ni mga congressman na nagigikan sa ibang balyo. Alagad daima natawan ni importansya ang nasambit ng pagpapatindog nin tulay, pero sa primerong taon ni Congressman Jory Bata nangyari na patindugan sinda nin tulay, asin ini madali nang materialisar. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, konunta ang linya magali ki Bus Oka Isminda. Produksyon kan na abaka, luway-luway nang napupo sa probinsya kan Camarines Sur. Bus Oka Isminda sa detalye. Pinag-kopirmar kan sarong parauma, partikular na para tanom nin abaka. Andyan sa Barangay Maangas Presentasyon, Camarines Sur, na luway-luway nang napupuhuan sa indang pinagkakahanap buhayan. Inininghuli naman sa mga abaka o sa indang pinaghagutan na abaka na nagiging bandala, hindi subot ang kulang na ang produksyon o kulang na ang nagbabakal, apwera kayan, barato pa ang bakal kaini sa inda kung kayaan ibang mga paratanom ning abaka ang pinapabayaan na subot ang grupo kan mga para abaka ang ngapudan sa Department of Agriculture natanan man sinda ning atensyon ning hulita kon dai sida tanan ning atensyon ang production na ini ang luway-luway nang mapupuasin mawawara matatandaan ang partido area iyo ang may pinakahalangkaw na produksyonin abaka gikan dyan sa banwaanin Presentasyon, Lagunoy, asin sa banwaanin Tigaon, alagad inian luway-luway nang napapara sa paghilingkan mga tao na igonin pinagpipisar na abaka. Mantang ini hababa man subot, ang kilo, kuha ka ini sa mga parauma. Kung kaya, ang Department of Agriculture inapug ni Mr. Maximo, natanan man sindaning atensyon ning hulita ang abaka pera kan luway-luway nang napupuho, inisabot ang nawawara, mayo ning asistensya pinagtatao, ang nasambitan ng ahensya. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Ismenda, basta bareta, sigurado. BBS, basta bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, naabot na kasud mga aldaw. Domingo, parte mismo kan ay karmutim, an banwaan kan Karamuan, Camarines Sur. Ianda dara anda Starlink satellite technology tanganing ikabit sa 30 mga barangay sa nasambit ng banwaan sa irarom kan Camarines Sur Wi-Fi for All program na proyekto kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi ninda Governor Elry Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte, asinmad Congressman Luigi Villafuerte. Kasudma naabot na ada banwaan kan Karamuan, Camarines Sur, natawan nanin oportunidad na magkaigwa kan internet connectivity ana harayong lugar kan banwaan kan Karamuan sa probinsya kan Camarines Sur, tanganing gibo na digitally connected asin future ready ana mga ini. Ada nasambit ng Camarines Sur Free Wi-Fi for All program na itinindog sa parte kasudma kan Karamuan, Camarines Sur sa paagi kan Starlink satellite technology. Mataunin dakulang oportunidad na makapaggamit ang mga estudyante asin bada mga residentes kana barangay sharing man, mga barangay official asin mga taga-munisipyo para mad sa madalian na pagpaabot nin komunikasyon asin bad sa saindang mga research, sa saindang mga opisina asin bad sa saindang mga eskwelahan. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, pasiguron ang saindang mga harong kung mahali sa saindang mga harong na digdiya perming pasiguraduhon ang mga pinto asin mga bintana para da mabiktima ni na mga parabon
asin man ang mga bihikulo na mayo nin parkingan perming siguradon urog na kun igwa nin mga nawalat na mga gamit arog kan gadget, laptop asin iba pa na mainit sa mata kan mga parabon. Ini iyoan pangapudan kan PNP digdi sa Naga. Uyan parte kan mga payag ni Police Major Noliad Romobio kan station na numero 6 kanda Naga PNP. Pangapunan lang po sa mga namanuaan na mag-ingat po, lalo na kung mahalik sa Aronginda, pasiguro pong nakalakan sa inyong mga pinto, bintana, o maturog man po na para dahil po masalisyan ng mga parabon. Aram mo na ba ang mga parabon mo yan? Pag may pagkakataon po, nalaog na sana, dawa turog ang kagrugaring po, ilan po yan, sir. Tapos mga si mga kasakyan na maing parkingan, siguro naman po, takong dahil magwalat po na may gamit o laptop na pwedeng pasaon ng salming para makuha lang ang gamit. Mag-ingat na lang po siguro kan sa ilang mga pagrurugari sa Artikel mga payag ni Major Nolian na rumobyoan pamayukan Station number 6 digdi sa laog kan na siyudad ni Naga. 24 oras ang ginigibong pagmonitor kan Barangay Piña Francia para siguraduhon ang seguridad sa laog kan sindang barangay asin madaling maililapag asin makapag-responde sa mga emerhensya pati naman makatabang sa mga autoridad sa pagresolba kana sambit ng kaso. Uli kayan, plano kan Barangay Council kan Piña Francia sa liderato ni Barangay Kapitan na Jackie Villapuerte na magbakal nindakol pa na CCTV sagkod ng sanggatos na mga CCTV camera asin maggibonin mga command o maggibonin command center sa laog mismo kan sa indang barangay. Uya si Kapitan da Jackie Villapuerte kan da Barangay Piña Francia, Naga City. Para ma-check kung ano ang problema. Kaya iwa po kitang 24 hours monitoring DBS sa tuyang outpost. Tangaing ma-monitor po kung igwang mga dahil na nag-working na CCTV kaya ipuhan, ma-remedyohan or ma-repair tulot. Tanganing pong dahil maabala or magamit ka ng itultol ang sa tuyang pag-cover kang mga nangyayari dito sa Barangay Peña Francia. Sa mga taga-Barangay Peña Francia, ang plano po ni Kuya Kap Jackie is dagdagan na pa ang mga CCTV cameras lalo-lalo na po dito sa MC Villanueva Street na mayo pa po kita dito yung mga CCTV dadagdagan po ni Kuya Kap Jackie hanggang duman po sa paikot kang Central Colegio babalik dito sa may Peña Francia. Ang plano po ni Kuya Kap is 50 to 100 CCTVs, pati po ang mga script na po lalaganan niya ni Kuya Kap Jackie. Ayusin na po ang budget niya na 2026 and nilalaog tayo sa BDRN na madagdagan ang CCTV. Artikel mga payag ni Barangay Captain Jackie Villapuerte kana Barangay Kanda Piña Francia, Naga City. Padagos ang pagpaluwas kana 20% development fund kanda Barangay kana Sabang Calabanga, Camarines Sur. Tanganing itustos sa mga proyekto sa saindang barangay. Kabali na dyan ang pagpaparefer ka na Sabang Port. Asin na pagbugtaka nin mga CCTV camera kung sa igwa. Ninda 26 na CCTV camera sa laugnakan sa indang barangay. Plano kana mga opisyal na magkaigwa nina sa diring multipurpose vehicle para magamit sa emergency purposes sa laog mismo kana sa indang barangay. Uya si Barangay Captain na Paul Santos kan Barangay Sabang, Calabanga, Camarines Sur. Ngunyan ang pagpaluwas nito katong 20% Barangay Development Fund. Ngunyan po tapos nang ma-repair ito pong sa Sabang Fishing Port. Repaint and repair ito pong sa gate na haloy na pong problema. Kabali na din po ang pag-install ng CCTV camera. Igwa na po kami ngunyan ng total ng 26 functional CCTV cameras po sa bilog na Sabang. So, saro po yun sa mga marina napunan ngunyan na taon. Pigiyo kami po magkaigo kami ng mobility or ito multipurpose vehicle digiyo na talagang saro po yun sa kaipuan. Si Barangay Captain Paul Santos kan Barangay Sabang, Calabanga, Camarines Sur.
Adagos ang paglibot kan team kan timbangan na team sa laog kan Naga City People's Mall o Naga City Public Market sa gabos ng mga tindahan asin na vendors sa laog mismo kan merkado publiko na nagagamit kan kiluan asin measuring device. Yan para man maaksyonan ang mga reklamo kan mga konsumidor sa mga may daya ni nakiluan sa laog mismo kan merkado. Sigun kay Florindo, ang gawing ini kan mga paratinda na nagagamit kan may daya nga kiluhan, haloy na subuot na praktis, haloy nang giligibo kan mga paratinda na iyo ang pinag-aaksyonan nyo niyan kan manemento kan Naga City People's Mall o yan parte kan mga pahayag ni Mon Florindo. Pero yung particularmente yung reklamo sa kiluhan, actualmente nag-ikot na ang sakuyang team, itong timbangan na team, sa mga kiluhan kan mga gabos na tindahan, gabos na vendor na nagagamit ng kiluhan sa itong measuring device. Ang pagtubod ko po, rehistrado na yan. Kung dahil man rehistrado, mapaikot giraray ako dyan, tangarig machekta. Yan pong practice na yan, na ginigibo na sabot sabihon, naka-zero-zero na si kiluhan. Ang problema, kung binubugtakan ng daling planggana o ano man nabugtakan ng sira, tamaintindihan ka man, siyempre maurula yan. Taipuhan, kami kaya pag re-registro mi kayan, kinahapot mi na, arin po ang ginagamit indong bugtatan kan sa indong paninda na pinapatong din sa kiluhan. Dapat, pag calibrate mi kayan, nakapatong na yan. Sa officially, pigmamarkahan mi yung langganita yan o kaya kung ano man yan, kung kawa baga ngaya yan. Naiwan ang opisyal na gagamito ninda. Kada pwedeng naka-zero-zero si kiluhan, masakdo sinda ning sirap yan sa kiluhan, talagang madadarahan ang parabakal. So, parte kan mga pahayag ni Mon Florindo kan Naga City People's Mall. Mga tugang iyan ang katiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyan na kaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis. Ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa ilupong pagantabay mapasatuya pulugod an biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.